Yes, bro. Yes, Hello, bro. hello. Yes. Naririnig na, bro. Yes, bro, klaro. Lead and ano? Yung tanong ko tungkol sa ano, hello, hello. Hello. Okay lang. Tuloy. Tungkol ito sa mga kapatid nating Muslim. Ang tanong ko, bakit galit na galit sila kay Apostol Pablo? Sige na, so. Yan yung tanong mo. Bakit sila galit na galit sa Pablo? Yun lang kasi puro mura sila sa kay Apostol Pablo. Hindi ko maunawa kung bakit. So, bro, bakit sila galit na galit kay Apostol Pablo, bro? Okay, maraming salamat sa magandang tanong. Bakit galit na galit sila kang Apostol Pablo? Dahil po para sa kanila si Apostol Pablo ay isang speaking apostle. Dahil lang, aking tingnan yung esta nila, Brother John Ray, na ano po ba ang mga concrete reason nila bakit si San Pablo ay galit o saka tinuturing nilang isang sinungaling at isang speaking apostle. Bigyan mo na sa ating kasamahan, Brother Angel, Brother John Ray. Tingnan ko muna ang aklat ng Islam. Okay, sige. So, Bro Angel, may alam ka bang idea bakit galit na galit ang mga Muslim kay San Pablo? Alam niyo po kasi sa pakikinig ko sa debate, bakit sila galit na galit kay Apostol Pablo? Kung naaalala niyo yung sinabi natin Panginoong Hesus nung aakyat siya sa langit, sabi niya, di ba, may magtuturo sa inyo. Sabi niya gano'n. So, hindi niya naman pinaliwanag kung ano yung sino magtuturo pag akit niya sa langit. No? So, hindi ko kayo iiwanan, pero may magtuturo sa inyo. Ang pagkaintindi po ng mga Muslim, ng kapatid nating Muslim, yung parating na yon si Prophet Muhammad. Hindi yung banal na espiritu. So, ang nangyayari ngayon, dahil at the end of the siyempre expected nila from Old Testament hanggang kay Jesus daw. Pinakikinggan ko yung mga nila pinag-aaralan ko yung mga debate nila Ang pagkakaintindi po nila diyan, nung sinabi daw ni Jesus yon, ang kasunod daw noon hindi yung banal na espiritu kundi si Prophet Muhammad. So, ang yan nangyari ngayon sa Biblia, more on writings na ni Apostol Pablo. So, nagagalit na sila ngayon. Dapat si Prophet Muhammad. So, ang nangyari at pinabulaanan lahat yon ni Apostol Pablo. Dahil nga si Apostol Pablo, ang pinangaral niya ang ating Panginoong Hesus, hindi si Prophet Muhammad. So doon lang makikita mo yung sense doon, no? Yung alam mo yung nagagalit na sila because of yung pagkakaintindi nila, yung sinasabi daw yun ang pagkaano ko yung na sinabi nila ayan, di ba? May sinabi ang si Jesus, may sinasabi si Jesus na ano pangalan niya sa Muslim. May sinasabi, di ba? Sabi sa Biblia niyo may darating. Yan si Muhammad, sabi niya. So yun, yan ang isa pang nakikita ko yan na ang nakikita kong rason po dyan is because of all the writings of the New Testament. Galing lahat kay San Pablo, hindi galing kay Prophet Muhammad. Yun lang po, maraming salamat. Yun. So, Bro Ta, nakita mo na yung hinahanap ko, Bro Ta? Hindi pa. Saan? Please. Okay. Balikan lang natin mamaya pag makita ko na, Brother John Ray. Okay. Salamat. Actually, marami kasing sinabi si Apostol Pablo talaga, no, sa Bible, letra por letra, na taliwas sa mga aral ng Islam talaga. Hindi natin may isa-isa lahat, no, napakarami. Kaya usually talaga nilang tinutulig sa San Pablo. May mga pahayag din sa San Pablo na iniisip nila San Pablo ay tumataliwas sa salita ng Diyos. Pero hindi po, no? Napakarami po nilang ginagamit na talata against kay San Pablo talaga. Pero ang katotohanan po niyang kapatid, nauna si San Pablo sa kanila at San Pablo ang ipinahayag ay ang pagtungkol sa iglesia ng Diyos at hindi ang iglesia ng mga Muslim o ang relihiyon ng mga Muslim. Bro Raymond? Yes. Okay po. Malinaw po. Maraming salamat. Salamat. Wala naman ibang tanong, kapatid. Yan lang. Salamat. Yun, no? So, wala pa pong nag-grace ng no? So, Ate Edna, may mga katanungan ba dyan, Ate Edna?
Okay? Sa mga nais pong magtanong, no? Magtaas lang po ng kamay at para mabigyan po natin ng kasagutan kasama ng punto por punto team. So may nakuha pala tayong reaction no, sa mga kapatiran nating CFD rin na against sa gaday, no? Yun nga, tayo daw, taga punto por punto, nagturo daw ng mali, no? Nagturo daw tayo ng gaday. Hindi natin alam bakit tayo ang mali, sumusunod na naman tayo sa simbahan. Kaya sana no, mga kapatid, no, pagtulungan po natin na ipanalangin no ang mga membro nating kasamahan na makipag-isa na. Dahil maging si San Pablo po, yun po ang kaniyang samot na langin, siya pa ang nangangaral no, sa taga-Corinto. At Edna, meron na? Okay. From Cleovel Nagamos of Singapore. Magandang araw po sa inyo. Isa po akong taga-subaybay ng inyong programa sa Facebook at napanood ko yung mga debate ninyo. May problema po sana akong idudulog sa inyo tungkol sa anak ko, lalaki, 16 years old. Sana po matulungan ninyo kami. Nag-reveal siya sa amin ng asawa ko na di na raw siya naniniwala sa Panginoon. Nakakapangilabot po dahil buong buhay ko naniniwala ako na lahat ng nangyayari sa akin ay milagro ng Diyos, pati sa buhay naming mag-asawa. Pero ngayon ito ang anak ko nagkakaganito. Kinausap namin siya ng asawa ko. Actually noong 7 days old siya, nagkaroon siya ng meningitis. Sinabi namin sa kanya na sa kanya mismo ay milagro dahil gumaling siya at wala siyang abnormalities. Naging altar boy din po siya, pero sabi niya na wala raw siyang nararamdaman kung nagsisimba siya. Marami siyang rason sa amin. Sana po mabigyan po ng pansin itong problema ko. So, siguro unang-una, no? Kasi may nagkaroon pala niya ng may history, no? May historical, pala yung anak niya. So, mas maigi siguro pa-check up niyo muna, no? Tawag nito, yung psychiatrist ba? Tingnan niyo muna doon, baka nagkaroon po ng kunting damage, no? Ang kanyang, malay natin, baka nagkaroon ba? Dahil yung mga ganyan kasing sakit, kasi nakakaano yan nakakasira talaga ng marami kasi akong kakilala na nawala ng bait dahil sa ganyang uri ng lagnat, no, meningitis. Yung iba nga, hindi naka-recover, namatay. So, mas maigi po patingnan niyo muna, sister, then ang kalawa naman natin kakaano dyan, baka po siya sa spiritual harassment. So, mas maiging pumunta sa malapit na diocesan, matanong kung sino ang parang exorcist, para ma-process ang kanyang ma-diagnose din siya. Kasi parang yung mga ganyang bagay, hindi yan natural, no, na pangyayari. Kasi altar boy, tapos biglang mas matanggap pa natin yung ng ibang simbahan kaysa biglang ayaw maniwala sa Diyos. So parang extraordinary po yan. So mas maigi po na dalawa yung lapitan nyo. Una, pumunta kayo sa doktor, patingnan niyo yung yung anak niyo kung bakit nagkakaganito. Pangalawa, sa mga tawag nito, itong mga exorcist natin para ma-diagnose din kung ano ang naging problema, kung bakit bigla-biglaan na hindi siya naniniwala sa Diyos. Yun ang siguro na ang ating pwedeng ika-advise doon sa kaso ng ating masugid na tagapagtanong. Okay, salamat po. Brad Junri. Bro Wendell, sige, Bro Wendell, atay na si Bro Wendell, nakapasok na. Paki-co-host Si Bro sa Bro Angel. Bro Angel, go. Yung sinabi ni Bro Wendell kasi kahapon, ganun din yun yung mahilig magmura, mahilig di ba? Kung naalala nyo po, kung nakikinig ka ngayon, kung sino man po yung nagtanong,
kung naalala niyo po yung binanggit din ni Bro Angel, Bro Wendell na mayroon silang kasong gano'n na talagang biglang galit na galit, palamura gano'n. Tapos nung tinry ngayon ito, hindi po siya nalalayo dun sa biglang nawalan ng gana sa Diyos. So if you can see yung similarity niya. So tama po 'yon na magsangguni po tayo sa exorcist. Sila po kasi mag-aano diyan o kaya kung wala deliverance minister, ida-diagnose yan. Dalawa yan medical problem or yun nga spiritual harassment. So kagaya ng sabi ni Bro Wendell kahapon na mayroon daw case na gano'n. Tapos nung inaano ng holy water yata or deliverance, nag-react. Yun, palamura, laging galit. And this situation is almost similar na biglang hindi naniniwala sa Diyos. So you can see the similarity po. So yun lang po ang pwedeng iano natin diyan na mas maganda talagang pa-diagnose siya sa mga exorcist priest na pinakamalapit sa atin. Yun lang po, maraming salamat po. Yeah, maraming salamat bro. Angel. So bigyan naman natin ng kapag wala nagkatanong na iba, bigyan naman natin ng si Bro Wendell kung ano ang kanyang ikapayo, Bro Wendell, kasi may nagtanong na yung kanyang anak daw ngayon ay biglang hindi na naniniwala sa Diyos, dating altar boys at may yugto pa sa buhay na yung kanyang anak ay nagkaroon daw ng meningitis yata, tapos biglang gumaling. Tapos biglang lang daw na ayaw na maniwala sa Diyos. Bro Wendell, anong ikapayo ni Bro Wendell kasi humihingi ng payo? Okay, una, kapatid, kung nagkaroon ng karamdaman, so ibig sabihin, lalo na pag may sakit, nasa level na ng extraordinary demonic attack. Bakit extraordinary demonic attack agad pag nagkasakit? Dahil tandaan natin na merong dalawang uri ng atake ng demonyo. Una, yung ordinary demonic attack. Ordinary demonic attack, yun ang pinahintulot ng Diyos na atake sa tao. Una, yung tinatawag na temptation. Ikalawa, yung tinatawag na enticement. Kung ano ang kasalanan, napakasarap gawin, enticement. Ikalawa, yung provocation. I-provoke na magalit o anuman. Ikatlo, yung accusation. Ika-apat. So, ordinary lang yan. Pero pag may nabuksan sa buhay na hindi mo alam, from ordinary, magiging extraordinary. Ano yung extraordinary? Oppression. Ano pong target ng oppression? Yung health natin. Yung health natin, magkakasakit. So, nasa oppression na yan. Pwede rin ang relasyon. Pwede rin ang tinatawag na financial status. So, nasa oppression na yan. Kaya, kailangan talaga na, yun, tama yung sinabi ni Brad Angel, kailangan talaga na madiagnose. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example, pero of course, di ko pangalanan. Kanina nagdiagnose ako, mga kapatid, ng problema sa isang pamilya. Meron silang isang anak na lalaki, na anak na lalaki. Ang problema nila na bigla na lang nagka-depresyon ang kanilang anak at napasok na nila sa center mga ilan na buwan na dumadaan na ng mga psychiatrist, may mga gamot na, pero nagka-problema pa rin. At nagkahiwalay sa kaniyang asawa. Batay sa kanilang pahayag, sunod-sunod ang kamalasan sa buhay. No? Sunod-sunod talaga. Sunog ang kanilang bahay. Yung kapatid, bago lang namatay sa sakit. Yung isang kapatid, binarel. Namatay. So, sunod-sunod talaga. No? Kaya,
tiningnan anong bahagi sa kanilang buhay na buksan. Una, pag-alaman na kasal sila sa huwes. So, di sila kasal sa simbahan. At kung magsamba man sila, kung pupunta man sila sa simbahan, tatanggap sila ng komunyon. Oh. At matagal nang hindi sila nangungumpisal. No? At meron silang mga ritual na pampaswerte. Meron silang mga padugo. Kaya tinulungan namin na paano matuklasan yung mga nabuksan sa kanilang buhay at binigyan namin ng role of life. So, sa inyo, dapat din tingnan ano po bang bahagi sa buhay na nabuksan. O kaya'y sa inyong pamilya, nagsagawa ba kayo kahit Knights of the Altar ang inyong anak na rosary together with the family? Meron bang pagkakataon na after o before rosary, nangaral kayo sa doktrina ng simbahang Katoliko? Dahil ma-surprise ka talaga sa mga seminar, mga renewals ng mga lay ministers, katikista sa iba't ibang mga parokya. Kung magtanong ako sa kanila, ilan sa inyo dito ang nag-rosary together with the family? Sa dami nila, kadalasan, meron lang 4, 3. Imagine yan, mga active umano yan sa simbahan, ha? Pero nang magtanong na tayo, ilan sa inyo dito na nagbigay katikismo sa mga anak tungkol sa pananampalataya? Wala. Oh. So, yun ang dahilan na yung mga anak na di na mabigyan, kahit pa Knights of the Altar sila, di mabigyan ng katisismo tungkol sa pananampalataya, unti-unti manghina ang pananampalataya. Bakit? Dahil meron silang mga communication na makuha sa kanilang mga classmates din. Halimbawa, during sa question and answer namin, dito mamangha ka sa aking mga kids. Question. Sabi ng isa sa anak ko, paano mo patunayan na ang Diyos ay nag-exist, hindi gamit ang Biblia? Oh, di po ba? So, simple na tanong, pero kung di tayo mag-aral sa ating pananampalataya, sa tanong na yan, na nangangailangan talaga ng sagot, yun ang posibleng, kung hindi masagot, yun ang posible na manghina sa pananampalataya. Meron kayang Diyos? Oh. Dahil alam natin, lalo na sa high school, kahit pa sa Catholic school, yung mga ibang mga religion na guro, na mga dating seminarista, magtawag sa akin dahil meron silang mga estudyante na mga Gnostics, ang iba mga atheist. Kaya sa mga nakikinig ngayon, dapat ang katikismo magsimula talaga sa loob ng pamilya. Yun lang po, kapatid. So, maraming salamat, Bro Wendell, no? Isa nga rin din yung pag tinanong tayo, ano ba talaga, bakit ba may Diyos? May nakaharap din ako niyan, nakarang araw lang. Iba rin yung magtanong, pero ang palagi kong sinasagot sa kanya, parang may halong sarcasm. Kasi medyo maano na rin yung magtanong, medyo nakaka-insulto na rin. Kaya sinasabi ko na lang sa kanya, marami siyang sinabi, basta kung sabi ko lang sa kanya, parang ganti ko na lang, ang importante, hindi kami galing sa unggoy. Mga Darwinian kasi yan sila, no? So, yun kadalasan ang tanong, no? Halimbawa, nabigla nga ako, bakit umabot sa punto na yun na ang tanong ng anak ko, paano mo sasagutin, patunayan na ang Diyos ay nag-exist, hindi gamit ang Biblia?
Kaya sinagot ko sa kanya, mapapatunayan natin na ang Diyos ay nag-exist kahit hindi tayo gumamit ng Biblia. Una, pag may na-arrange, meron talagang nag-arrange. Yes. Halimbawa, sinabi ko sa kanya, halimbawa, ang layo ng araw at mundo, napaka-galing ang pagka-arrange na hindi pwedeng ang mundo'y lalapit sa araw, ni ang araw ay lalapit sa mundo. At ang pag-arrange na yan, hindi yan magawa ng tao. Kaya meron tayong Diyos na pinaniniwalaan na nag-arrange sa mundo at sa araw. Isa lang po yun na siguro sa mga anak ninyo, meron ding mga tanong na ganyan na dapat din masagot sa mga parents. Yun po. Yung sa akin naman, Yung ano sa ano, Ah. Bro Wendell, yan yung number 1 sa theology ni St. Thomas Aquinas, no? Yung the way of motion. So, mas maigi siguro ay bigay natin sa mga nanonood din kung sino yung gustong matuto, no? Kung paano dipinsahan yung ganyang uri ng katanungan. Magbasa kayo. yung sa akin naman, bro, yung sa akin naman, napakalaking bagay na para matrace natin paano na may Diyos hindi gamit ang Biblia, yung paano tayo nagsasalita. Himbawa, ikaw. Paano ka natutong magsalita, Brother John Ray? Dahil sa turo ng magulang. Yun, turo ng magulang. Halimbawa, hindi ka naman pipi. Ilalagay ka doon sa loob ng kwarto, wala kang bang marinig doon. Wala kang bang marinig? Lalaki ka kaya na marunong magsalita? Kung wala kang marinig, Hindi ka pipi hindi ka pipi. Wala kang marinig. maaari sigurong matuto ka ng sarili, pero baka Yung salita? Salita? Hindi ko rin masabi, bro. Ito sinasabi ng science, ayan o, how babies learn to speak. How babies learn to speak. Babies learn to speak by imitating the sounds they hear around them. So the more you talk to your baby, the faster they will acquire speech and language skills. Many adults use a special tone of voice when talking baby talk, a high-pitched voice with exaggerated expression. So, the more you talk to your baby, the more siya na nakakapag-acquire, the faster siya nakakapag-acquire ng language skills, speech and language skills. Ngayon, natuto si Brother John Ray magsalita dahil narinig niya yung mama niya, kinakausap siya nung baby pa siya. At kinakausap siya kaya natuto siyang magsalita. Ngayon, let us atras tayo. Atras. Si John Ray tinuruan ng mama niya. Yung mama niya tinuruan ng lola niya. Yung lola niya tinuruan ng nanay niya. Tut. Makakabalik ka kay Adan at saka kay Eva. Ngayon, pagdating kay Adan, sino ang nagturo kay Adan magsalita? Natuto si Adan magsalita. Sino ang naririnig ni Adan kaya siya natutong magsalita? At tinuruan niya yung asawa niya, at tinuruan niya yung anak niya. Yung anak niya nagturo naman sa anak niya, sa anak, hanggang sa panahon natin ngayon. Sino ang nagturo kay Adan paano siya magsalita? Yan. Itanong, pag yan pumasok na sa isip, Bujando, nagtatanong, ang sagot nila dyan, Bujando, yung serpent. yung serpent daw. Hindi naman maintindihan ni Adan yung serpent kung hindi siya marunong magsalita. May unang nagipag-usap kay Adan bago niya nakausap yung serpent. Ngayon, ganito 'yan. Ang nagturo kay Adan magsalita yung Diyos na gumawa. At dahil doon, kinakausap ng Diyos si Adan, binigyan siya ng asawa. Silang dalawa naman na kinakausap ng Diyos. Nauna pa si Adan sa serpente, doon sa Garden of Eden. So, kinakausap ng Diyos si Adan, bibigyan ko sa iyo yung mga hayop, pagyan mo yan ng pangalan. Tapos,
malungkot si Adan, binigyan siya ng asawa si Eva. Kinakausap sila ng Diyos, natuto silang magsalita. Dahil doon, nung nagkaanak sila kay Cain, tinuruan nila si Cain magsalita. Nagkaanak sila kay Abel, tinuruan nila si Abel magsalita. At ganun din kay Seth, yung sa mga naging anak niya, hanggang kumalat. Ngayon, kung walang Diyos, sino ang nagturo kay Adan magsalita? Itanong nyo lang yun sa sa nagtatanong. Kaya kung hindi yan sasagot, iiwas yan. Kung talagang naghahanap siya ng katotohanan, nagbigay siya ng sagot niya, dapat hindi lalayo doon sa ebidensyang hawak nyo. Natuto tayo magsalita, tinuruan tayo ng ating mga magulang, atras nyo lang. Sino ang nagturo sa unang tao magsalita? Ang walang ibang sagot doon, ang Diyos. Pag may sagot siya, dapat dapat relevant tanong. Hindi atom, yung bigyan niyo ako na salita. Kasi yung napanood niyo yung tungkol sa sa the atheist delusion. Naalala niyo yung atheist delusion na video kung saan ipinakita doon na tinanong yung mga atheist, yung DNA, hindi kayang i-explain yung DNA. Yung DNA ang siya ng dahilan kung bakit may mga tao green ang mata, blue ang mata, yellow ang mata, bakit may mga tao na bakit yung mga ibon hindi marunong magsalita, yung tao nakakapagsalita, yung DNA, yun ang kanyang yung parang kanyang parang box na nasa tao na genes, no? Hindi yan kayang ng science, hindi yan kayang ipaliwanag kung bakit may DNA ang tao, bakit iba-iba, bawat tao iba-iba yung fingerprint. Hindi pare-pareho ng fingerprint. Kahit pa Siamese twin, magkaiba ng fingerprint yan. Hindi nila may paliwanag yun. Yung isang DNA sa sa mga sagot. Try ko hanapin yung video na yon, yung atheist delusion, kung andito pa rin ba sa file ko yung atheist delusion. Try ko lang hanapin, pag nakita ko, okay. No? Saan tumatawag sa akin ba to? Natuto ako magsalita bro dyan dahil gifted talaga ako bro. Okay. So, Gifted child. okay, so move muna tayo sa next na tatanong habang hinahanap ko yung Brother Jando. Mas Dada. Okay. Bago kayo tanggap ng ibang magtanong, balikan muna natin yung nagtanong kanina, bakit yung mga Islam galit na galit kay San Pablo. Actually, sold out naman yun siya sa mga sagot kanina, pero bigyan lang natin ng talata. Pwede basahin mo, Brother Jando, para makita ako na lang. Sige, ano yun? Unang Korinto 14:37. Unang Korinto 14 37. 37. Maganda yan, yung talatang yan, no? Ano man ang kanilang isinulat ay utos ng Diyos. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos o sumasa kanya ang banal na Espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga sinusulat ko sa inyo ay utos mismo ng Panginoon. Dito sa ang salita ng Biblia, Brother Jando, ang mabasa, propeta, kung inaakala ng sinuman na siya isang propeta, dapat niyang kilalanin ang isinulat ko rito ay mga utos ng Panginoon. So, sabi nila, San Pablo nag-claim lang sa kanila na kung akala mo kay isang propeta, katulad ni Muhammad, dapat kilalanin nila ang sulat ni San Pablo. Ang tanong, sulat ng utos ng Panginoon. Ang tanong, si San Pablo ba, may sinulat ba na utos ng Panginoon o sarili niyang utos? Yun, nagamitin naman nila yung Unang Korinto 7:12, Brother Jando. Unang Korinto 7:12. Yung sabi ni San Pablo, hindi yun utos ng Panginoon, sa sarili lang niya, di ba? Ayan, ito sabi niya,
Sa iba naman, ito ang masasabi ko, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang Okay. isang man, oh. Kung malinaw, sabi na kung ikala nila na ikaw isang propeta, dapat kilalanin nila ang sulat ni San Pablo na utos ng Panginoon. Bakit si San Pablo nag-utos naman, nagsulat naman na hindi yun utos ng Panginoon, sarili lang sa kanyang opinion. Diba? At saka, nakilala si Pablo nga isang Saulo at nag-claim si isang sarili, Brother Jando, Galacia 1.15, pakibasa. Okay, Galatia 1:15. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak, para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. So, sabi sa Pablo, nag-claim lang siya sa sarili na hindi pa siya manak, hinirang na siya ng Diyos o pinili na siya ng Diyos. Sa panahon na siya isang Saulo pa, isang nag-uusig ng simbahan, pinili na ba siya ng Diyos? So, isang sinungaling. So, last, kung basahin natin ang pahayag, Kapitulo 2, versikulo 2, may nagpapanggap na siya apostol. Pakibasa, Brother Jando. Yun na lang ang last. Bakit? Ano yan? Pahayag 2:2. dos, okay. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinte ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Okay. So, sabi nila, yun, tumutukoy yung San Pablo, nagpapanggap na siya ay isang apostol, ay isang sinungaling. So, yun ang mga talatang gamitin nila laban kang San Pablo dahil po medyo tinatamaan ni San Pablo sa sulat niya sa 1 Corinthians 14:37 na si Muhammad ay nagkiklaim siya ng sarili nga isang propeta, ngunit hindi niya sinunod ang utos ng Panginoon. Yon lang, Brother Jando, yung sagot natin sa tanong kanina, bakit galit na galit ang mga Islam kang San Pablo. Maraming salamat sa pagkakataon. Isa rin sa mga ano nila is self-proclaimed apostle daw si Apostol Pablo. So di nila may paliwanag ito sinasabi ngayon sa 2 Pedro 3:15 na alalahanin ninyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas sa mga tao gaya nga ng mga sinusulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo. O kinikilala ni San Pedro San Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya, gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. No, so, ito naman ako sa next naman na magtatanong naman si Katoliko Kandado. Katoliko Kandado, good evening. Good evening po sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. Bro, tatanong ko lang po. Ang mga fallen angel po ba may kakayahang magbigay na mag-trigger ng mga sakit sa ating katawan? Kasi one time kasi ginagawa ko rin sa umaga. Sorry. Bali ganito kasi 'yon. Dati kasi ang problema ko, napansin ko sa sarili ko, tamad na tamad ako. Hindi ko alam kung ano nangyari sa sarili ko na yung hindi naman sabing ang sa akin hindi yung pagkatamad ko parang relax lahat ako sa mga lahat ng bagay. Parang okay na lahat sa akin. Parang wala nang gana yung wala nang gana yung yung pagsusumikap ko kasi parang para sa akin parang yung wala na yung yung value ng pera, hindi ko na parang pinapalagan, parang mas kontento na ako sa sa buhay na natatamasa ko. Hindi, wala na sa isip ko yung umasenso, o trabaho, pera, ganyan. Wala na yung bagay na yun. Pero alam ko sa sarili ko na parang may something sa akin na may nag-trigger na
natamarin ako para dumating sa punto na pag tinatamad na ako sa trabaho, dumating sa punto na magka-problema na ako sa mga kliyente ko, aabot na sa pagpe-pending yung trabaho ko at umabot na sa madedepress na ako hanggang magtambak. Parang ramdam ko sa sarili ko na parang dinadaya ako ng ng mga demonyo para sabihin na paano ko ba papaliwanag to na okay na ang lahat, natutunan mo na ang lahat, parang ganyan. Hindi na mahalaga ang mga bagay na ganyan, hindi na mahalaga magsumikap ka, ang mahalaga pambuhay na panlangit dahil natutunan mo na yung mga bagay na dyan sa punto por punto. Parang gano'n ang sinisiksik sa akin. Kaya dumarating sa punto na ayaw ko ng yung wala na akong ganang magsumikap pa. Basta kontento na lang ako kung anong natatamasa ako sa buhay. Ngayon ganito, yun ang hinahanap ko na kung bakit yun ang nangyari sa akin na parang ganun. Na parang dumarating na may nagudyok sa akin tamarin. Ngayon one time, nalaman ko kay Bro Tata na si Astaroth ay ang demonyo ng katamaran nga. Ngayon, yung umagang yun, nung nalaman ko yun, tapos sinearch ko nga, yung umagang pagising ko, nag-pray ako nang hingi ako ng tulong sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po akong itapon pabalik ng impyerno ang demonyo ng katamaran na si Astaroth. At wag na pahintulutang bumalik sa akin. In the name of Jesus Christ, I command evil spirit Astaroth to departed right now and never return and never come back. Tapos kasama na yung mga panalangin ko. Mali ko, hindi ko inuna yung prayer for protection ni Father Sigia. Pagdating ng ngayon, ito yung pagdating ng gabi. Ang asawa ko, sumakit ang tiyan. Sumakit ang tiyan hanggang kinabukasan masakit pa rin. Nung pinainom ko ng whole exercise oil, sumuka na sumuka. Dalawang araw. Masakit ng tiyan, sumuka. Ngayon, pagdating ng linggo, kasi tuwing linggo, alas 8, nagsisimba kami. Pinilit niyang makatanggap ng katawan ni Kristo. Nung pagtanggap niya ng katawan ni Kristo, gumana ang pakiramdam niya. Tuloy-tuloy. Lunes, umokay na siya, pati linggo. Martes, ito na po ngayon pagdating ng Martes. Yung nagdadasal ako umaga, habang nagdadasal ako, sumasagi naman sa akin si Ala, sa isip ko si Ala. Nagdasal rin ako ng ganun na naman. Sabi ko, in the name of Jesus Christ, I command evil spirit Ala to departed right now. Mas matindi ngayon na nangyari, bumalik yung sakit ng tiyan ng asawa ko. Talagang masakit na masakit. Nagpa-check up kami sa doktor, sabi ngayon, UTI daw, pero hindi kami kumbinsido kasi nga, iba yung sakit. Isang magdamag yung kinabukasan, hindi talaga ako magpakali. Sinake yung opinion ko sa mga doktor, sabi nga, appendicitis nga raw. Hanggang, yun nga, na-admit, tapos na-operahan. Ang pinakatanong po, dahil mga high-ranking fallen angel po yung mga yan, may mga kakayahan ba silang pag-trigger ng mga natural illness para para maramdaman ng mga tao. Kasi parang ang bilis nung pag-trigger nung appendicitis ng asawa ko. Saka napansin ko yung tinry ko mag-imperative command na nakakalimutan ko na mali nga pala yung bagay na yun dahil hindi naman ako pare. Nag-imperative command ako. Ngayon, ramdam ko na ang na-retaliate yung asawa ko. Ano po ba magandang gawin kung sa mga bagay na ganyan na maling nagawa ko? Yun lang po. Brother Wendell. Okay, huwag kalimutan talaga kapatid, prayer for protection. No? At hindi lang hanggang sa bibig yung prayer for protection, dapat isa puso natin. Dahil meron talagang mga retaliation, no? May mga retaliation talaga. Example, bigyan kayo ng example, no? Kahit na yan, yung nakadaan sa office sa amin, live-in, na process ang misis,
pag-process sa misis, kaya nga, binigyan sila ng role of life at ini-encourage namin na magpakasal sila. Pero yung husband na nasa barko, ayaw magpakasal. No, yun ang problema. Ayaw pa na magpakasal niya. Tinatawanan lang yung live-in partner niya. Ito, pwede ba pwede ba ang demonyo na magbigay ng sakit? Pwede. Para sa pag-retaliate. Lalo na kung wala talaga sa state of grace. Yon. Kahit nga kung meron nasa state of grace, meron pang mga retaliation. Ano pa kaya kung wala? So anong nangyari yung asawa niya na nasa barko na tinatawagan niya na kailangan magpakasal na tinatawanan lang siya, biglang sumakit ang tiyan doon sa barko. Sakit na sakit umano. Kaya ibinaba siya sa ospital. Pag dating sa ospital, patay. Yun lang, no? So, pwedeng mag-cause talaga ng sakit. At yung sakit na una natin na tinalakay, yung demonic oppression. No? Demonic oppression. Ang target ng demonyo, yung ating health, ang ating financial status, no? At ang relasyon. Kaya real talaga. At mag-ingat. So, halimbawa, kung natatamad tayo, pwede natin i-deliverance ang ating sarili, no? In the name of Jesus, I command you, spirit of sloth, depart right now. Ulit-ulitin yan. Depart right now from my life. Pero di natin makalimutan, dapat prayer for protection, pangalanan natin ang mga miyembro ng pamilya. Okay. Brother Jando. Tatagpuan. Yes. Okay, mayroon lang po kang share lang po na konti. Yung si Astaroth, yun ang espiritu ng mga tamad, yung lahat na. Yun ang sabi ni San Pablo sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, Brother Jando, na huwag niyong pakainin yung mga ayaw magtrabaho, yung mga tamad, di ba? Kung tingnan natin, parang hindi makakristyano si San Pablo. Pero sa ngayon, dahil bakit nakasulat si San Pablo, nakasabi si San Pablo yun, dahil yung mga tamad ay ang nag-udyok na sa kanya yung espiritu ni Astaroth. Pakibasa yung Judge maghuhukom ba yan? Judge chapter 10 verse 6, Brother Jando. 10 verse 6. Ito sabi sa 10 verse 6. Muling gumawa ng kasamaan ng mga Israelita sa paningin ng Panginoon. Tinakwil nila ang Panginoon at sumamba sila sa mga imahin ni Baal at ni Astaroth at sa mga Diyos-Diyosa ng Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Dahil dito, nagalit sa kanila ang Panginoon at pinasakop sila sa mga Ammonita at mga Filisteo. So, si Astaroth, sa demonology, siya po ang kumbali, patron po ng mga tamad. Hindi lang tamad magtrabaho, tamad magdasal, lahat ng klaseng tamad. At sa yung sabi niya, sino bang demonyo na special test po o yung mga amo ng mga albularyo, yung magbigay ng sakit ng tao. Si Rozier, Rozier, R-O-S-I-R, Rozier, ang pangalan ng demonyo na magbigay ng sakit ng isang tao na amo ng mga albularyo. Hindi, nakalimutan lang natin ang talata, nandun sa ating PowerPoint, ating slideshow patungkol po sa demonology. So, yon ang mga magbigay ng sakit sa isang tao, siya po ang amo ng mga albularyo, si Rozier. So, yon lang aking masishare, Brother Jando. Maraming salamat. Okay, thank you, Brother Tata. Katuloy Kandado, okay na ba yon? Tanong follow-up question ko ba, pag ganun ba dideliver sa sarili, okay lang ba yan? Banggitin ko yung mga high rank na mga fallen angel? Brother Wendell?
Ano yung tanong, Brad? Andyan daw? Hindi ko nga ano eh, nag-get eh. Ano yan? Okay lang. Okay lang po ba bang pag nag-deliver sa sarili, okay lang bang banggitin yung mismong pangalan ng mga high rank na fallen angel? Ba't mo Oo. babanggitin? Tulad nung ginawa ko na Pwede na kung ano na paraan ang temptation umaatake sa iyo. Halimbawa, spirits of lust. Pwedeng banggitin mo ay kuman yung spirits of lust o spirits of pride, spirits of anger, no? Dahil kung babanggitin yung pangalan ng high rank nila, mas mag-glorified sila kung ang bumanggit ay hindi exorcist. Yun po, kapatid. yun nga po naramdam ko yung spiritual battle nung ginawa ko yung bagay na yun. Sabi ko may mali akong nagawa. Pero sabi ko naman, talagang ramdam ko rin hindi ako pinapabayaan ng Diyos. May dahilan yung Diyos kung bakit nangyari yung yun. Dahil siguro may bagay na gusto akong matutunan. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng mga nangyaring bagay na yun dahil natuto ako. Yun lang po at laging ang papuri ay sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Maraming salamat po. Okay. Thank you, Brother Catholico Candado. Yan, maraming salamat. At dito naman kay Ate Deng. Ate Deng, good evening, Ate Deng. Hello, Ate Deng. Hello, good evening po. Yes, Good evening hello, po sa good evening. Yung tanong ko po direct po kay Brother Wendell o kay Brother Okay. Tata. Okay. Halimbawa po may possessed na tao tapos po nagdi-deliverance po siya sa sarili niya, pwede po bang may mga lumabas sa katawan niya na her own deliverance, hindi po pa siya na nahahawakan ng mga exorcist priest, ganun? Pwede po bang sa kanyang pagdi-deliverance sa sarili may lumabas po ba? Pwede ba na kapag nag-self-deliverance siya ay may lumalabas sa katawan niya? Pwede bang mangyari yon o pwede niyang Oo. gawin yun? Hindi, kung pwede bang mangyari na may lumabas sa mga katawan niya? Okay. Oo. Brother Tata, pwede ba daw mangyari, Brother Tata, na may lumabas sa katawan niya habang nag-self-deliverance siya? Okay, naranasan yun ni Brother Wendell eh. Nag-deliver sa kanyang sarili. Testimony mo, Brother Wendell. Pakitestimony. Yung nag-deliver kayo sa sarili, ano po ba ang naranasan mo? May lalabas sa iyo, di ba? Yung nagsusukit ka, ano pa? Kapatid, no? Depende po 'yon sa level, no? Dahil pag kung ang sasabihin natin demonic possession, hindi po makapag-deliverance yung demoniac sa kanyang sarili, lalo na kung talagang demonic possession dahil total takeover 'yon, no? Ang demonic possession, total takeover. Ibig sabihin, ang nagsasalita, ang lakas ng tao, hindi na lakas yun ng ordinaryong tao, lakas na yun ng demonyo. At kadalasan, pag lumabas ang demonyo, natutulog yung biktima. No? At saka ilang minutos, gigising siya. At wala siyang nalalaman ano nangyari. Bakit? Dahil nang nag-take over ang fallen angels, hindi lang yan isa. Dahil kadalasan, kung matandaan ninyo ang pahayag ni Father Winston Cabading Order of Preachers, sinabi ng demonyo na bakit mo kami palalayasin? How dare you to spill us? Yun. Ibig sabihin, marami sila. We know your sin. Yun. So, marami sila. Hindi lang iisa. So, habang sinabi yan, kung possession talaga, legit na possession, total takeover. Hindi pwedeng ang sarili niya mag-deliverance siya sa kanyang sarili dahil nakatulog ang kanyang kaluluwa. Okay po. Maliwanag po. Thank you po, Brother Wendell. Thank you, Brother Jando. Okay, thank you, Ate Deng.
Yun ang tanong niya. So, muna ako sinisimula tanong naman si Angel's iPhone. Angel's iPhone, good evening. Good evening po. Ang tanong ay magandang gabi po muna sa lahat. Ang tanong ko po is yung imperative command po na palaging or madalas gamitin po ng mga preachers or pastor po sa mga charismatic community. Yung sinasabi nila madalas is, in the name of Jesus, I receive your healing. In the name of Jesus, receive your financial, ganon-ganon. Okay po ba yung ganon? Okay, tanungin natin si Brother Angel Santos. Brother Angel? Actually, ngayon nga, yun nga yung pinag-uusapan ngayon, no, tungkol sa ganyan. Dahil ang charismatic, ginagamit po lahat yan. Sabi ng mga exorcist natin, katulad yan, no, hindi daw pwede yung mag-pray over o yung ordinary tao, no, but in a charismatic way, actually even na ano ko yan, pati yung video, even Pope Francis kasi tanggap yung charismatic. So may mga video ako tsaka natanggap yung charismatic pati yung healing, but sa exorcist kasi nung pinag-aralan yan, hindi basta-basta pwedeng gawin yon, lalong-lalo na yung wala ka sa state of grace. But Bible alone, basahin po natin yung no? Ito po para sa lahat to eh. Marcos 16 po, 17, 18. Ano yan, Brother Angel? Marcos 17 po. 16. Okay. This is 17, 18 po. Marcos 16, 17, 18. 17, 18. Okay, at ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Magpapalaya sila ng masasamang espiritu, magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling nga mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. So biblical po yan. Sabi naman diyan ang lahat ng sumasampalataya. Pero sabi nga medyo may danger diyan. Hindi po lahat pwede dahil nga yung iba baka pag unang-una pag ang nagpe-pray over po wala sa state of grace, at pag ang pino-pray over din niya baka may retaliations or infested din o may demonic harassment, pwede pong mapunta sa kanya yon. So biblically at sa simbahan may video ako na si Pope Francis po, pinipray over siya ng mga charismatic. So, kompleto po rin ako niyan. No? Tanggap po kasi ng simbahan yan. Even for 4 years, 4 na Pope ang nag-agree dyan sa charismatic. Ang charismatic po, 18th century pa. Catholic charismatic po ba sinasabi niyo o pastor ng ibang sekta? Sister. Catholic po na charismatic po. Hello po. Catholic po na charismatic po. Ayun, oo. So, pero yan po, ang sinabi niya po kasi nung pag nagpe-pray ng gano'n, hindi naman po niya ginagamit yung pagpapatong ng kamay. Pero ang sabi niya, ulitin namin yung sinasabi niya. Yes, ang pagdarasal po, sinabi, so kung pinagdarasal po tayo, healing prayer, biblical naman po yan, ipagdasal natin ng isa't isa, no, pagdating sa So wala naman pong yon. At gamitin mo ang pangalan ni Jesus, wala pong problema yon, lalo na kung nagdadasal lang tayo. Kaya nga mayroon tayong sinasabing, ipagdasal mo ko ipag-pray mo ko So kung karapat-dapat naman at kahit hindi namang karapat-dapat, pero mas maganda po ang nagpe-pray healing prayer sa inyo para sa kasakitan ay nasa state of grace po. Sabi naman ng Biblia, no, Santiago 5:16,
kapag naman ang nagdadasal sa inyo, wala naman po imposible sa Diyos yun. Gagamit at gagamit siya ng instrumento. Yung mga dasal ng panalangin ng mga matuwid po, totoo po yun. Marami din gumagaling, marami na po nakikita. Yun lang po, maraming salamat po. Salamat po. Okay. Okay na ba yan? Ano po kasi, ang word po kasi na ginamit niya is in the name of Jesus. Diba ano po yun? Imperative command po siya. So, hindi, Opo, Opo, maraming pero- yun nga sinasabi ni ni Lord. Ang dami po 'yan. Di ko na lang natin isa-isahin yung sa pangalan ko ay yun nga magpapalayas ka ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Actually, hindi dapat talaga mas gamitin ang pangalan ni Jesus. Hindi po tayo unless yung sabi nga sa mga exorcist, kung ikaw ay sa pamilya mo, medyo pwede kang pero dapat talaga gamitin ang pangalan ni Jesus dahil iba yung kapangyarihan niya pag ginagamit natin. At biblical po yan, sinabi natin, Panginoon Jesus. Sa pangalan ni Jesus, gamitin daw natin. Opo. At saka doon sa in the name of Jesus, hindi naman Yun siya po, imperative eh. Hindi siya imperative. Hindi yan, hindi. Ang imperative, yung command, no? Command, Yung halimbawa command. ganito, sa deliverance minister, ganito ang ginagamit, ganito ang sinasabi nila, oh. In the name of Jesus, sa deliverance minister to, sabi nila, in the name of Jesus, I ask you, Lord, to please break all seals and consecrations upon Talpulano. In the name of Jesus, I ask you, Lord, to please break. I ask you, Lord. So, hindi yun imperative. Okay po. Pero you're using in the name of Jesus. Oh, yung word po yung- na ginamit is in the name of Jesus to receive your healing. Ang imperative, yung sinasabi, in the name of Jesus, I command you. I command. Yan po ang Okay. imperative. Yun po Yan yung imperative. Madalas pong hindi gamitin authority, yun. delikado po. Madalas pong gamitin yung ganun. Sa Yun ang charismatic. mali. Yun ang mali. In Jesus name lang ba? Hindi po, Hindi, ang I command you? Pag healing po, I command you. I Ala. command? Nako, delikado I yung command you. Ayaw. Mali yun. Ganun, palayasin, drive, mga I ganun. command, iba Delikado po po yun para sa isang Yes, community. yes. Yes. Maliban na lang siguro kung sa anak mo. Kaya nga, Yeah. Pando, no, sa gathering ng ecclesiastical province namin dito, Dipulog, Usamis, Pagadian, Iligan, Marawi, yun po yung tinatawag na DOPIM. No? Sa bawat gathering ng charismatic, dito sa DOPIM, may maganak na mga demonic posisyon. No? Hello. Meron talaga kahit saan pa. Kaya yung isang gathering nila, dahil sunod-sunod na may mga naganap talagang ganyan, at kaya kami ang naging speaker nila kasama yung kasama yung chief exorcist namin para mabigyan sila ng kalaman tungkol sa spiritual warfare, dahil sabi nila na kahit yung kanilang spiritual director nagtaka, bakit ba pag may ecclesiastical gathering ng Catholic Charismatic, may maganap talaga na hindi lang isa, dami umano na mga ganyang pangyayari. So, yun, binigyan namin sila ng mga guidelines tungkol sa imperative and supplicatory, yung mga posibleng mga openings na paano ma-close. Di po, Brother Wendell, kung ganun po yung nangyayari sa isang community, di kailangan pala namin as attendees or choir po kami doon, nag-renounce din po kami. Kasi naririnig po namin yung ganun eh. Hindi kayo mag-renounce. Ang renouncement, mangyari lang yan kung ang ginagawa ay regarding occultism. No? Okay. Renouncement. Ano pong gagawin doon? Pero, kung kayo'y nakagawa ng halimbawa, kayo mismo nagsagawa ng imperative command, in the name of Jesus I command you. So, Hindi po, yung preacher po yung gumagawa nun. So,
magiging pwedeng kung hindi siya ordained minister, magiging violation na niya, usurpation of authority na. Kaya dapat mag-ingat sa ganyan. Hala. Hala. Nakakatakot. Lilinawin ko, Delikado pala. Nakakatakot pala. pero, linawin ko pero kung siya ay presidente sa grupo, pwede siyang mag-imperative. Kung presidente siya, halimbawa, presidente ng lay minister, presidente ng choir, presidente ng youth, o presidente ng katekista, presidente ng kapilya, o pwede, dahil under sa kanyang authority yon. Para lang yung yung ating bisita na kapitan sa barko, tinuruan ni Brother Wendell yung naggamitin ng imperative prayer kasi crew niya ang nasa demonic harassment. Hindi siya gumamit ng imperative prayer kasi under sa kanyang authority. Ma'am Angel? Hala. Kasi Hala. po, dalas po kasi yung head po ng preacher yung gumagawa nun eh. Head ng? Preachers po. Head ng preachers. So, sino yung kanyang dinideliverance? Hindi po, pag healing, ginagawa yung ganun. Yun nga, sino ang hinihiling niya? Kami po. Yung community. Community. Brother Wendell, community daw. Brother. May naganap ba na sa healing yung tinatawag na slain by the Holy Spirit, yung bigla lang nahimatay? Madalas po Natumba? nitong noon, meron mga ganun. Pero ngayon po, nagpipray kami na hindi niya ituloy yung mga ganun-ganun. Dahil isa yan Kasi- sa dinalakay na maring ipinagbabawal din. Ganun pala. Okay. Sige, opo. Ganun pala yun. Salamat po, salamat po. Yung tinatawag na slain with the Holy Spirit. Ay, ganun? Yan po, kapatid. Hala, Hala. salamat po. Hala, Okay. hindi namin alam. Ang dami namin di alam. Salamat po. Manood ka lang, punto por punto. Tanong ka Para mas lang, matutunan mo yan. palaliman mo, kapatid, pwede kayong magtanong sa exorcist ninyo dahil palaging nag-attend yan sa formation, lalo na sa PACHI, Philippine Association of Catholic Exorcists. Okay po. Salamat po, salamat po. Taga po kami, sa Gentry po kami, Cavite. Ang alam ko po 4 po ang exorcist, pero 2 lang po yung medyo kilala namin. Salamat po. Thank you po. Okay, thank you. Yan, so nanood ka na punto por punto, may natutunan ka ngayon. Okay?